ho kayo sa sumusuporta nagmamahal dito sa ating BP Sara. Ang video na ito para ho sa inyo. Bakit mga ka-update? Nagsalita ho kasi itong si Spock Sari Roque mga ka-update na itong pag-appoint kay Boying Rimula bilang ombudsman para ipakulong si BP Sara. Yan ho yung pinangako niya. Isa pa ho mga ka-update, nagsalita rin ho yung paborito nyong may trililing, si Antonio Trillanes. Ayan mga ka-update, basahin ho natin para ho mas malinawan ho tayo Unahin ho natin ito kay Spock Sari Roque. Itong si Boying Rimula pa ang siyang nangako kay Marcos Jr. kung siya ay magiging ombudsman na ipakukulong niya si Inday Sara Duterte. Kasi nga mga kabit, nakikita naman ho natin kung paano ho pilayan, siraan itong si BP Sara at ang kanyang mga, alam niyo na, yung mga nasa minority, pilit ho silang pinapatanggal sa serbisyo tulad ho ni Senator Bato ngayon hinahanting ng ICC. Sino hong isusunod dyan? Si Senator Marcoleta? Sino? Si Senator Bongo? Lahat ho na nasa minority, pipilayan, gagawan ho nila ng issue. Katulad ni Senator Marcoleta mga kabit, gustong kasuhan ng malversation ng mga animal na mga ito. Para ho, siyempre, pag nabawasan na ho sa minority mga kabit, wala hong magagawa yung ibang senador kundi impeach si BP Sara. Pinag-iinitan ho talaga siya ng mga, alam niyo na, yung mga gahid, yung mga matatakaw sa kapangyarihan, mga matatakaw ho sa maleta, yung mga magnanakaw ho dyan. Kaya pilit ho siyang ini-impeach. Bakit ho ini-impeach si BP Sara? Unang-una ho sa lahat, Tatak Duterte. Pag sinabing Tatak Duterte, galit sa magnanakaw, galit sa mga addictus, benedictus. Kaya ayaw na ayaw sa kanya netong Marcos administration at itong si Boying Rimula. Kasi nga ho, di ba nabibend naman ho nila yung law? Alam naman ho natin yan. Itong anak ni Remulla, kung hindi natin natatandaan yan, mga update, may issue ho yan. Sangkot ho yan sa, alam nyo na, yung paborito na, Mary Jane. Hindi lang ho yan, pati ho sa Coca-Cola, sa Shabu. May issue na yung anak niyan. Nadakip ho yan. Alam nyo ho yung nangyari sa nandakip sa kanyang pulis. Imbis na kasuhan yung anak ni Remulla, inabsuelto. Tapos yung pulis na nanghuli sa anak ni Remulla, ginawa ho, hindi ho kinulong mga kabdik, tinanggal ho, sinibak sa pwesto. Ganyan ho nila nabibend yung law. Kaya noong sinabi nga ni Erwin Tulfo, mabibend yung law, tapos umagri si Boy. Alam na ho natin na kaya talagang lang i-bend yung law. Kaya itong gagawin nila sa mga ibang senador para ma-impeach si BP Sara, ganyan din ho. Ibibend na naman nila yung law, gagawa nila ng issue, kaso, para ho, matanggal ho sa serbisyo. Diba? Tapos mga kabdik, basahin naman ito natin, itong si Trililing. Basahin ho natin sa kanya. Ang pagkakaalam ko po, may magpapile ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara this week. Yan na ho'y nakikita natin, konektado, ito sinabi ni Atty. Harry Roque, sa sinasabi nga netong si Trililing. Gusto talaga ho nila siraan yung mga Duterte kasi nga ho, ayaw nila sa mga Duterte. Ito kasi si Trililing mga kabdit, bago pa tumakbo si Pangulong Duterte sa pagka-presidente, gusto niya hong maging vice-presidente. Si Trililing, nangangarap po siya ng gising mga kabdit. Sinabi ni Pangulong Duterte noon, ayaw niya. Kasi baka magaya daw siya kay Aquino na bababa pa lang sa airplane mga update, putukan na daw ho siya. Ganyan ho yung nakikita niya. Yung mga traidor ho kasi naaamoy ni Pangulong Duterte. Di ba? Tignan nyo ngayon, sino sinisiraan, binabanatan niya. Yung anak ni Pangulong Duterte. Another Duterte. Galit na galit ho sila sa mga Duterte. Ayaw ho kasi nila na mamuno yung mga matitino. Gusto ho nila yung mga magnanakaw, yung mga sumisinghot ng kung ano-ano. Talaga hong mangingilabot ho tayo. Nakakaawa ho yung Pilipinas sa pamumuno nitong admin ni Marcos Jr. Isusunod naman ho natin mga ka-update yung mga usapin pa rin ho kung paano nila i-divert yung mga issue. I-divert yung issue ng admin ni Marcos Jr. Pakinggan ho natin itong si Atty. Neil Aboyan mga ka-update. Talaga naman ho tayong maraming matututunan sa kanya. Magbigay ho tayo ng opinion, reaction patungkol naman ho kung paano i-divert ni Marcos Jr. yung mga issue, lalo na itong ICI, gawa ng executive ho yan. Gawa ni Marcos Jr., talaga hong kaya nilang baluktutin lahat ng mga ka-animalan ho nila. Kaya mga dit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo, pakinggan na ho natin itong si Atty. Neil Aboyan. Ito po natin for today is whether or not malakas po ba talaga itong mga ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure or ICI, considering po yung pinaka
recent major development na ginawa po nila ay nag-recommend po sila ng charges versus certain senators. Tapos for other senators naman po, nag-recommend sila ng further investigation. Okay, so good day po my fellow taong bayan. Your quote-unquote favorite DDS lawyer, Attorney Seymour, Attorney Taong Bayan, Attorney Pogi, Attorney Bayaran po is back for another video. At ngayon po, ang i-discuss ko sa inyong lahat is the most recent development sa mga pinagagawa po ng ICI, and then explain ko lang po sa inyo kung ano ba talaga yung mga hearsay evidence, ano yung chismis or marites na evidence versus yung mga malalakas pong ebidensya na kaya talaga magpa-convict ng isang akusado in a criminal case. Okay? And the reason po kaya ako to naisipang gawin kasi alam naman po siguro ninyo, di ba, na medyo madaming mga fake news dito sa bansa natin currently because of the political situation na fini-face po natin as a country. We are currently very politically divided, and of course because of that, kanya-kanya po yung mga political propaganda left and right. Dahil po dyan tayo, the ordinary members of the taong bayan of the Republic of the Philippines, naiipit po tayo sa mga fake news. Dahil po dyan ngayon, mas ipapaintindi ko sa inyo kung ano yung mga certain statements, ano yung mga evidence, or ano yung mga bagay-bagay po na mas paniwalaan natin at yung mga hindi naman talaga dapat natin paniwalaan or i-consider. Okay? So before po tayo mag-start, may ipapakita lang po ako sa inyong lahat. So please be patient po, my fellow taong bayan, kasi na-realize ko po na medyo important pala talaga to. So kung makita po ninyo this video, culpable violation of the Constitution, basically ito po yung video ko kagabi, yung tungkol sa whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dahil dun sa recent PhilHealth case. Okay, at in that video po, gumawa kasi ako ng portion sa video na nag-remind ako sa inyong lahat na mag-subscribe kasi libre lang naman yon pag mag-subscribe po kayo sa YouTube. At dahil po dun sa reminder na yon, yun most likely ang rason kaya nagkaroon ako ng or nadagdagan po ng 3,000 subscribers yung YouTube channel ko. Okay, kasi kung titingnan po natin in my old video, yung kay Congressman Kiko Barsaga, yung tungkol sa suspension niya, meron pong 192,000 views yun siya, pero 300 lang yung nadagdag. Dito kasi wala akong ginawang reminder na mag-subscribe po kayong lahat. So moving forward po, ang mangyayari lang ngayon ay magkakaroon na tayo ng frequent reminders lang sa subscription kasi sayang naman po yung from 3,000 to 300 difference. Ang laki po nun, di ba? Ito 204,000 views, 3,000 per this one nga po, 192,300 lang. And kaya ko po yan gagawin na yung mag-remind talaga po sa inyo is because yan lang naman po yung rason talaga niyan eh. Gusto ko lang ma-achieve yung mga YouTube milestones basically kasi syempre I consider myself as a content creator, so of course yung isa sa mga objectives ko dyan, ma-reach ko yung mga content creation milestones, lalo na po dito sa YouTube platform. Okay, so in conclusion po, hopefully you can consider subscribing sa YouTube channel ko. Libre po yan. Sa Facebook po yung may bayad, pero dito sa YouTube libre po yan. And as a matter of fact po, yung maging advantage niyan ay magiging updated po kayo kung may upload na ako pag nag-subscribe kayo sa YouTube. Okay, so maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at sa mga magsasubscribe pa lang po. Thank you in advance po for the support. Okay, ngayon tuloy na po tayo sa discussion. So of course, facts po muna ng discussion natin ang i-discuss natin para maintindihan nyo talaga kung ano ba itong pinapag-usapan natin. Okay, so this one po is a news article from GMA News Online, your news authority. So ang title po nito, ICI recommends charges versus Bong Revilla, others over flood control mess. Okay, and then kung makita po nyo dito, si ICI chairperson po, si Justice Andres Reyes, said the commission is recommending the filing of charges against Revilla, businessman Maynard Ngu, and other individuals. So dito pa lang po ang pinaka magsa-stand out talaga na dapat natin i-take note is that among the senators, si former Senator Bong Revilla lang po ang nirecommend ng filing of charges. Diba? And then yung iba pa dito may mga pinagbabanggit din po sila ICI pero hindi na po ito mga quote-unquote big fish kung tawagin, so hindi ko na lang po sila i-mention. Okay, and then ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery at corruption of public officials, plunder, and administrative sanctions among others. So kung maalala po ninyo sa mga old videos ko, lagi ko na itong ina-emphasize itong direct or indirect bribery and corruption of public officers, officials, kasi ito po yung pinaka-common naman talaga na graft and corrupt cases. Itong plunder, somewhat similar lang din naman to sila. The only difference yan, may threshold yan na 50 million plus na accumulated ill-gotten wealth. Okay? And then, yung next pa po natin kailangan i-take note talaga dito is ito namang portion ng further investigation. So, kung makita po nyo dito, ang sinabi lang ni
ICI Chairperson Reyes recommended to the Ombudsman to conduct further investigation on the alleged involvement of Senator Francis Chis Escudero, former Senator Nancy Binay, former Senate Finance Chairperson Grace Poe, and Senator and former DPWH Secretary Mark Villar. At yung rason po kaya sila nag-recommend ng further investigation is because of the gravity of the allegations. The Commission also recommends that the following individuals be referred to the OMB or Ombudsman for further investigative review and case build-up. And then yung basis po ng mga actions sa to ng ICI, yung pag-recommend ng filing of charges and recommend ng further investigation is based on the affidavits and testimonies given by former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. So kung napanood nyo naman siguro yung Senate hearing before, si Yusek Bernardo po may mga sinabi siyang senators, pero ang direct na, if my memory serves me right po, pwede nyo naman po to i-review sa Senate records mismo. Ang sinabi po ni Yusek Bernardo na diretso niyang inabot sa senator is si Senator Bong Revilla. Pero as per dito kaila Senator Escudero, former Senator Binay, former Senator Grace Poe, and Senator Mark Villar, merong third person na inabutan para daw dun sa mga senators na tong nasa taas. So yan yung naging difference lang between these senators and si Senator Bong Revilla. Okay, and then kung makita po niyo dito, si Bernardo previously accused Revilla of receiving 25% worth of commissions of flood control projects, a claim that the former senator has denied. When asked why some of the senators are only recommended for investigation, Reyes said that the ICI needs witnesses. Diba? So yan yung main difference talaga. Kulang pa sa evidence or sa witnesses para dito sa mga senator na to versus kay Bong Revilla or kay former Senator Bong Revilla. And then dito nga actually kala Senator Chis Escudero ang sinabi lang dito because of the gravity of the allegations. So when you say gravity of the allegations, because lang sa pagkagrabe daw ng mga allegation. So allegation lang yung grabe, pero sa evidence mukhang alanganin pa yung evidence na meron yung ICI. Nakita naman ho natin mga kabdit kung paano mag-diverted ng ICI. Di ba? Kaya sabi ko ho sa inyo, imposibleng imbestigahan yan si Martin Romualdez, sino pa ho yung mga sangkot dyan sa flood control, si Marcos Jr. Kasi nga ho, gawa ng ano yan, executive. Gawa ni Marcos Jr. yan. Dinadiverto nila sa mga nakaraang tao, yung mga issue. Pero kailan ho ba nagsisimula yung mga nagnanakaw sa flood control? Sa pamumuno ni Marcos Jr. 2022 hanggang 2025, ngayon lang ho lumabas yung mga nagnanakaw. Tapos so kanino nila idadivert? Sa mga small time. Sa mga small time ho nila, inililipat yung issue para mapagtakpan ho yung mga kabalbalang ginagawa nila diyan sa gobyerno. Di ba? Okay, so yan po yung pinaka-facts ng case natin or ng discussion natin. So I will be further explaining po the legal side of things kung bakit kay former Senator Revilla nagrekomenda ng filing of cases versus kila Senator Escudero and others ay nagrecommend lang ng further investigation. Okay, and to start things off po, back to basics muna tayo. Didiscuss ko sa inyo kung ano ba yung evidentiary requirement when we talk about preliminary investigation. So ito po, ipakita ko muna sa inyo yung Executive Order number 94 creating the Independent Commission for Infrastructure. And pinapakita ko lang po ito sa inyo kasi medyo magulo din po talaga kasi yung ICI structure na yan eh. So dito sa ICI, hindi naman nakalagay, or dito po sa executive order ng ICI, hindi po nakalagay kung ano yung specific rules of procedure na ginagamit nila. Pero ang makikita lang natin dito, ito sa letter G, rules and regulations duly promulgated by competent authority to implement any of the foregoing laws and issuances. So from this, I'm assuming baka gagamitin or ginagamit lang din nila is the regular rules of procedure in regular criminal cases. Okay? And the reason kaya ko po yan nasabi, kasi yung mandato po talaga ng ICI is to investigate. Ayan no, the mandate. The ICI shall on complaint or motu proprio hear, investigate, receive, gather, and evaluate evidence and so on and so forth. So in simpler terms po, ang pinaka main point lang ng ICI is to gather evidence, mag-investigate, fact-finding body talaga siya for purposes nitong mga batas na to, which is this one, the Graft and Corrupt Practices Act and the Revised Penal Code. Okay, and now going back to my main point, kaya ko to pinapakita sa inyo is because yun nga, hindi ko sure kung ano yung rules, pero based on letter G,
let us just assume na ang main na ginagamit pa rin po nila is the rules of procedure na ginagamit din in regular criminal cases. Okay? And because of that, ang threshold po kasi na required para mag-file talaga ng criminal cases is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yun na po yung evidentiary threshold requirement para magtuloy-tuloy talaga into filing of criminal cases. So, ang point ko lang po talaga dito, medyo mataas na, mas mataas na po yung requirement compared to probable cause lang from the previous years or from the previous rules of criminal procedure po. Okay, and when you say prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ang ibig sabihin lang po niyan ay yung ebidensya na meron kayo at present ay sapat para ma-convict ang isang akusado or para ma-establish po yung guilt beyond reasonable doubt ng isang akusado kung wala pong ebidensya na kokontra doon. Okay? At yung pinaka-main point ko po, kaya ko yan ina-explain sa inyo is because most likely meron pong ganun kalakas na ebidensya itong ICI versus former Senator Bong Revilla, kaya ngayon nirecommend na filean na talaga siya ng kaso. Okay? Whereas naman po dito kay Senator Chis Escudero, mukhang ang grabe lang is the allegations pa lang because of the gravity of the allegations. Kasi nga, ang nirecommend pa lang ng ICI is to further investigate. So, hindi pa siguro nila na-reach yung threshold na yun na merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction laban kala Senator Francis Chis Escudero and former Senator Nancy Binay, Grace Poe, and Mark Villar. Okay? So, in other words, baka hearsay pa lang, chismis or maritesan pa lang yung meron silang evidence versus dito kila Senator Chis. Kasi yun nga po, kung maalala natin sa Senate hearings, ang mga sinasabi is inabot daw ni Yusek Bernardo kay ganito para mapunta doon kay Senator Escudero, kay Senator Binay, so on and so forth. Okay, so because of that, ngayon punta naman tayo sa rules on evidence. Explain ko sa inyo po kung ano ba talaga yung hearsay para mas maintindihan nyo talaga at para hindi po tayo maguluhan kasi ang dami pong fake news talaga, diba? Na kung saan na lang lumalabas. So ito pong i-discuss ko sa inyo, these are all legal matters, so hindi naman talaga strictly speaking kailangan natin to i-apply in our daily lives. Pero if we will be talking about legal matters, judicial proceedings, and then pwede rin certain political issues, kung hindi na po tayo sure kung paano natin i-consider or kung papagkatiwalaan po ba natin yung mga evidence na nakapupulot natin, we can use this as a guide po, yung mga rules on evidence natin or rules of procedure para po hindi tayo maligaw because of the massive fake news issue din po na hinaharap natin as a country. Okay, so ngayon tuloy na po tayo sa rules on evidence. Okay, so ngayon po, nandito naman tayo sa 2019 Proposed Amendments to the Revised Rules on Evidence. So these are the rules po tungkol sa evidence na ginagamit namin as lawyers in practice, when we practice law, basically. Okay, so yung first po, before we go to the hearsay evidence discussion, ito muna yung gusto ko i-discuss sa inyong lahat kasi dito medyo madaming nagugulo eh. 'Di ba? Admissibility of evidence. Kasi kung naalala po ninyo, dati may isa pong senator na nagsabi na wala daw probative value, pero yung actual issue is not on the probative value or the substance of the evidence, but rather it's with the admissibility. Magkaiba kasi yung probative value versus admissibility. Okay, so emphasize ko lang yan para hindi po kayo maguluhan kasi pwede po na may value yung isang evidence pero yun pala hindi siya pwede ma-admit sa proceedings at pwede naman po ma-admit ang evidence pero yun naman pala walang substance or walang probative value. But for now po, i-discuss muna natin yung admissibility. Okay, so evidence is admissible when it is relevant to the issue and not excluded by the Constitution, the law, or these rules. So kung makita po nyo, diba, it's very basic lang naman. Yung pinakaunang guide talaga na sinabi ng ating rules on evidence is it must be relevant to the issue. Okay? So ang point lang po nito in our case po or in this discussion po natin, ang example po niyan, diba, flood control corruption, yung pinapag-usapan natin. Baka ngayon biglang may isang tao mag-submit ng evidence na in a civil case, alam niya na may evidence na ganito versus kay senator ganito na mga nambababae yan siya. Diba? Therefore, kung nambababae, may corrupt practices daw. So, yung fact na yun na pambababae niya, gusto niya gamitin dun sa corruption. So, in that scenario po, diba, parang
somewhat similar considering corruption. Ito corruption, more on moral corruption kasi nambababae siya. Pero dito, actual corruption na pagnanakaw yung issue. So yun nga po, in a sense, parang parehas. Pero hindi po yun relevant kasi yung pambababae po ng isang senador, hindi naman yun mapuprove kung whether or not may corruption bang ginagawa in relation to public funds. Diba? So yan po yung pinakaunang guide na need natin tandaan. Dapat po relevant to the issue yung evidence natin. So we can apply that in our daily lives. Kung nagdi-discuss po tayo, make sure hindi tayo yung nanganganak na lang kung bigla-bigla yung discussion natin na sobrang random, out of this world para lang i-defend yung position natin. Kaya nga po dito rin sa content ko, kung pansin nyo, diba, sa guidelines ko po dyan, to when you comment in my social media, especially sa YouTube po, may guidelines yan. Ang nakalagay dyan, kung mag-comment po, dapat maging relevant to the issue or to the topic sa video. Kasi kung hindi, parang namumulitika na lang yan tayo. Diba? So yan po, dapat relevant to the issue. And then yung next pong guideline lang dito is dapat it is not excluded by the Constitution, the law, or these rules. So when you say not excluded by the Constitution, the law, or these rules, hindi po siya pinagbabawal ng Constitution, ng batas, or ng rules of procedure natin. Okay, so yung example lang po nito, 'di ba, pag inaresto mo po yung isang tao tapos wala kang warrant of arrest, tapos dinala mo sa hindi, joke lang po. Joke lang. Okay, going back. Pag inaresto mo po, or sorry, pag nag-search po kayo ng isang bahay tapos yung wala kayong or mali-mali yung warrant, hindi po yun pwede magamit as evidence yung mga kinuha nyong bagay dun sa sinearchan nyo kung mali-mali or improper yung warrant of arrest nyo kasi that is prohibited by the Constitution. So yan po ang ibig sabihin niya na dapat not excluded by the Constitution, the law, or these rules. Another example po nito is pag nag-wiretapping po kayo ng phone. Diba? Kasi wiretapping is prohibited. Therefore, pag nag-wiretap po kayo, hindi yan automatic na magagamit nyo as evidence in court. Yung best example po dito is the wiretapping issue versus former President GMA. So wiretap kasi nila yon, so hindi nila pwede basta-basta gamitin yon as evidence in a court of law. Pero politically speaking, di ba nasira po or naapektuhan yung political image doon ni former President GMA. Okay, so yan lang po ang pwede nating tandaan na dapat relevant lagi to the issue when we discuss, and then dapat din hindi siya prohibited by the Constitution, the law, or these rules when we talk about evidence or mga bagay-bagay. Okay, ngayon punta na po tayo sa hearsay talaga. So ngayon po nasa hearsay na talaga tayo. This is Rule 130, Section 37 of the 2019 Revised Rules on Evidence. So basahin po muna natin. Hearsay is a statement other than one made by the declarant while testifying at a trial or hearing, offered to prove the truth of the facts asserted therein. Hearsay evidence is inadmissible except as otherwise provided in these rules. So ang pinakauna po natin kailangan i-take note dito is yung pag-define nitong rules of procedure natin sa hearsay or pag-define ng rules on evidence, revised rules on evidence. Kasi kung makita po niyo ang sinabi nila, hearsay is a statement other than one made by the defendant. So, ang complicated po, di ba, ng wordings na ginamit. So, in simpler terms, ang ibig sabihin lang po talaga dapat niyan is hearsay is a statement made by another individual other than the one made by the witness. Yan yung pinaka-simple sana. Pero itong wordings medyo magulo. Pero anyway, hopefully, mas naintindihan po ninyo yan. And then yung next po na kailangan natin i-take note dito is that as a general rule, hearsay evidence is inadmissible except as otherwise provided in these rules. Okay, so yung point ko po dito, wala pong legal value yung hearsay evidence as a general rule. Okay? And then yung best example po or the easiest way to define or give an example for hearsay statements is pag may lumalabas na daw or allegedly sa mga statements na binabasa ninyo. Kasi ibig sabihin yan pag daw, ibang tao yung nagsabi tapos narinig lang niya. Okay, so hindi po yan pwede yung ganong statement kasi inadmissible po yan sa korte. Because it means kung ganyan pala, hindi ikaw yung may alam talaga ng mga bagay-bagay kundi narinig mo lang from another person. So in our situation, in our case, ito mga pinagle-lecture ko, example, kung kayo mag-testify, sabihin nyo na sabi ni Attorney Abayon, ganyan-ganyan daw eh. O, pag ganyan po, pag kayo po mag-testify niyan in the legal system natin or in judicial proceedings, that is hearsay evidence. Okay? So, ang best case po kung ganyan, para hindi maging hearsay yung pinagsasabi ninyo, i-refer nyo na lang po sa YouTube channel ko para dito sila manood sa akin at least matuto sila, di ba? Kung ano talaga yung mga batas natin in relation to current events.
Ayun nga ho mga kabdit, kung meron ho kayo nag-reaction opinion dito nga ho sa sinabi ni, alam niyo na, ni Atty. Nila Boyon, halatang halatado ho na nililipat ni Marcos Jr. ang issue dito sa mga, alam niyo na, kay Senator Cheese, kay Bong Revilla, kung kanino mga kabdit, para ho hindi ho siya mapag-usapan, para hindi ho madungisan yung kanyang pangalan. Pag-usapan din ho natin sa comment section itong ang impeachment na ihahain netong ombudsman kay VP Sara. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.